Ay nako, alam niyo kauuwi ko lang po at ako ay namasyal diyan sa Gateway sa Cubao. At pag-uwi ko, meron na naman akong nabasang kabulastugan nitong majority ng Senado. Hanggang kailan tayo gagaguhin ni Senate President Alan Peter Cayetano at ng majority block na ito? Matapos nung palitawin nila itong si Senator Bato para makaboto lang at maiupo si Alan Cayetano bilang Senate President, sumunod naman itong fake na gawa-gawang shooting incident daw sa Senado. Tapos yung pag-iyak-iyak at ang pagdadrama nitong si Pia Cayetano. Tapos inilabas kahapon yung fake na video ni Amy Marcos. Tapos ngayon ito na naman. Ano ba yan? Harap-harapan yung tinatarantado ang Pilipino. Ngayon naman, itong pag-walk out ng minority group kanina sa Senado at bakit sila nag-walk out? Nako, bago po natin ituloy yan, isang shoutout po muna sa mga ka-BBM natin na nakilala ko po dyan sa Gateway sa Cubao. Isang shoutout sa mag-asawang Rick at Gian Necari. Nakakatuwa po yung ating pag-uusap kanina at ako po yung nagagalak na makilala kayo. At isang shoutout din po kay Eric Mascardo na isang taga-subaybay natin at supporter at subscriber sa ating usapang Tito Manny. Sa inyo po kanina, maraming salamat po. Nagagalak po akong makilala kayo at kayo ang nagpapalakas ng aking loob na ipatuloy itong ating channel dahil naniniwala po tayo na kahit na anong gawing kasamaan nitong mga DDS, hindi po sila mananaig. Okay, so tuloy po natin. Nagkaroon po kasi ng walkout kanina dahil meron pong sinusulong si Marcoleta kanina sa Senado. Ayon po rito sa balita, Marcoleta pushes for remote Senate participation. Doon pa lang sa title nitong item na to kaduda-duda na itong gustong mangyari ni Marcoleta. Tuloy ko. Senator Rodante Marcoleta moved to institutionalize remote participation in Senate sessions, proposing that lawmakers be allowed to attend and take part in plenary proceedings through teleconference, video conference, or other reliable electronic means for justifiable reasons using appropriate information and communications technology. The motion came amid Senator Bato de la Rosa's reported absence from public view following the issuance of a warrant by the International Criminal Court. The Supreme Court voted 951 to deny De La Rosa's petition for a temporary restraining order or status quo ante order that sought to block his possible arrest over the ICC warrant, citing lack of merit. So dahil nga doon sa TRO na deny, nagtago na ulit itong si Bato de la Rosa. So bawas sila ng 1 punto para sa impeachment trial ni Sara Duterte. Paano makakaboto nagtatago si Bato? O di dapat lang gawin ni Alan Peter Cayetano, utuin niya ulit si Bato para lumitaw para makaboto siya. Hindi ang gusto ni Marcoleta, video conferencing, online. Masyado niya naman binibaby si Senator Bato de la Rosa? Lahat ng pabor sa kanya? Special treatment? 6 na buwan siyang nawala, pinasweldo ng taong bayan? Sumipot lang para iboto si Alan Peter Cayetano? Tapos ngayon na nakaupo na si Cayetano, binababoy niya ang Pilipinas. Matapos yung patakasin si Bato, gusto nyo naman makaboto through teleconference, through video calling? Aba, sobra na kayo. Ginagago nyo na ang taong bayan. Yan ay dapat pinag-uusapan, pinagdidibatihan sa plenaryo. Pero ang gusto niyo agad-agad gawing Senate rule. Bakit? Para pabor kay Bato de la Rosa, para makaboto pa rin siya kahit na siya ay nagtatago. And mind you, hindi lang po yan pabor para kay Bato de la Rosa. Dahil po, ilan sa mga senador na kasama sa majority block ay meron pong mga kaso at baka sila ay ma-issuean ng warrant of arrest. At kapag sila ay nakakulong na, paano sila makakaboto? Kaya ang gustong gawin at minamadali ng majority ay maipasa kagad at mapagbotohan na kahit na hindi na dumaan sa proseso para nga naman makaboto si Bato. At hindi lang si Bato, sino-sino pa ba ang nanganganib na makulong? Dahil ayon po sa balita, the Office of the Ombudsman will be filing plunder and graft and corruption cases in relation to the anomalous flood control projects and anomalous budget insertions against 4 senators of the majority bloc on Wednesday or on Thursday, expected within the month of May. Sino-sino po sila?
Senator Chis Escudero for Plunder/Anomalous Flood Control Project, Senator Joel Villanueva, Plunder/Graft and Corruption/Anomalous Flood Control Project, Senator Jinggoy Estrada for Plunder/Graft and Corruption/Anomalous Flood Control Project, at si Senator Rodante Marcoleta for Plunder/Indirect Bribery/Accepting 75 million pesos undeclared campaign donations. Yan pong apat na yan, sasampahan na ng kaso. So, syempre, pag nakulong yan, hindi sila makakaboto dahil yung plunder po is a non-bailable offense. So, hindi lang papabor kay Bato de la Rosa itong itinutulak ni Marcoleta, kundi para sa kanila rin na mai-issuean ng warrant of arrest at kapag sila ay nakulong for plunder and other cases, non-bailable po. Hindi sila makakalabas ng kulungan. So, hindi sila makakaboto. So, kailangan maipasa kagad itong isinusulog ni Marcoleta na po pwede silang bumoto kahit sila ay wala or nagtatago or nakakulong. O pwede ba yun? Kaya nag-walk out ang minority. Sabi sa balita, minority bloc nag-walk out sa sesyon ng Senado. Nagkaroon ng tensyon sa Senado nitong Martes matapos mag-walk out ang minority bloc kasunod ng mainit na debate sa panukalang amyenda sa Senate rules para payagan ang remote attendance at electronic voting ng mga senador. Nagsimula ang diskusyon matapos ihain ni Senador Rodante Marcoleta ang mosyon na payagang dumalo sa sesyon ang mga senador sa pamamagitan ng virtual setup. Pumalag naman ang minority bloc at kinwestiyon ang umano'y pagmamadali sa pagtalakay ng panukala. Uminit pa ang sitwasyon matapos ang naging argumento ni na Senador Risa Hontiveros at Marcoleta habang suspendido ang sesyon. Kalaunan, tuluyan nang nag-walk out ang minority bloc habang ipinagpapatuloy ng mayorya ang diskusyon sa panukalang amendments. Ano po ba ang nasabi ng mga minority nag-walk out? Pakinggan po natin. Pinupunan na tayo eh. Pinipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas ng warrant of arrest. Tapos, para makaboto yung mga yun na makukulong, sino man yun, para makaboto sila o nakakulong man sila. Sir, ano ba dapat yung rules? Ano dapat? Kenwig, ano yung dapat na rule natin na? Ano dapat yung rules? No, this is a travesty of Senate rules. Will not allow it. Sir, ano yung dapat na gagawin? Di ba dapat ko-constitute muna na yung Committee on Rules? Yes, wala pa committee no, wala pa nga majority leader. Yes, sir. Sir, bilang dating majority We leader, will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga ganitong kalukuhan. Hindi sila pwedeng magboto ngayon. Niloloko Hindi sila tayo. pwedeng magpasa ng motion ngayon, sir. sir, hindi sila pwede magboto. Sir, paano ba yung... Violation of the rules. Because they are disobeying our rules. Nakita nyo na? Walang yaan na po talaga eh. Tinatarantado na tayo nitong majority bloc na Senado. Wala na silang kahiya-hiya. Lantaran talaga kung gaguhin tayo. So para sa akin, tama ang ginawa ng minority bloc na sila ay nag-walk out. Basahin ko naman itong post ng Tindig Pilipino. The tyranny of the majority. Kapag ang Senado ay hindi na deliberation, kundi domination. Ngayong araw, May 26, 2026, isang pambihirang eksena ang naganap sa Senado ng Pilipinas. Nag-walk out ang minority bloc. Hindi dahil sa simpleng tampuhan, hindi dahil sa petty politics. Nag-walk out sila dahil ayon sa kanila, ang nangyayari raw sa plenaryo ay hindi na orderly deliberation, kundi tila pagyurak na sa mismong rules ng Senado. At ito mismo ang sinasabi nila. We walked out because what happened on the floor looked less like orderly deliberation. Such a measure should be open to healthy public debate instead of being rushed by the tyranny of the majority. Boom! Yan ang klase ng statement na hindi mo maririnig kapag normal lang ang sitwasyon. The trigger? A controversial proposal by Senator Rodante Marcoleta allowing senators to participate virtually
and vote electronically under supposedly justifiable circumstances. At dito na nagsimulang mangamoy bulok ang buong eksena. Because critics immediately asked, justifiable according to who? At hanggang saan ang sakop nito? Pwede bang bumoto kahit wala sa bansa? Pwede bang mag-session habang nagtatago? Pwede bang baguhin ang Senado habang absent physically ang senador? At ang mas lalong nagpabigat sa atmosphere, the proposal emerged right after the dramatic reappearance of Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang matagal na pagtatago amid the ICC arrest warrant controversy, only for him to reportedly disappear from public view again afterward. Kaya para sa maraming Pilipino, hindi ito simpleng procedural amendment. It looked political, calculated, convenient, at doon sumabog ang debate. Ping Lacson questioned why the proposal was being pushed directly sa plenary kahit hindi pa maayos na nadadaan sa Committee on Rules. At napaka-basic ng tanong niya. Constituted na ba ang Committee on Rules? Simple question. Deadly implication. Because in the Senate, measures are supposed to pass through committees first. May hearing, may deliberation, may report, may proseso. Hindi pwedeng bahala na, vote na agad. Pero parang iyon mismo ang gustong mangyari. Tito Soto then asked, am I not a member of the Rules Committee? Was I called? No. What is this? Are we being strong-armed? Kiko Pangilinan called out the railroading of the process at ang minority bloc mismo gumamit ng mabibigat na salita. Travesty of Senate rules. Tyranny of the majority. At honestly, mabigat pakinggan pero mas mabigat kung totoo. Because the Senate was never meant to be a numbers game alone. The Senate exists precisely to slow things down when necessary, to scrutinize, to debate, to protect institutions from impulses, panic, and political convenience. Hindi ito barangay group chat na, guys, vote na, bilis! At hindi rin ito reality show na pwedeng baguhin ang mechanics habang ongoing ang elimination round. Kaya powerful ang line na ito ng minority bloc. If the proposal is truly defensible, then let it pass through the proper route. Exactly. Kung kaya nitong tumayo sa liwanag ng public scrutiny, committee hearings, constitutional debate at institutional review, then bakit kailangan madaliin? Because in democracies, process is substance. Procedure is not inconvenience. It is protection. At nang mag-walk out ang minority bloc, bumagsak ang quorum ng majority. Session stalled. At simboliko yun. Parang mensahe sa buong bansa, hindi lahat kayang daanin sa numero. Because once institutions normalize bypassing safeguards for political expediency, unti-unting nawawala ang moral authority ng gobyerno. At ito ang pinaka-dangerous part. Kapag nasanay ang Senado na kaya nilang i-adjust ang internal rules depending kung sino ang kailangang protektahan o pagbigyan, the public starts questioning everything. Hindi na lang rules ang issue, pati legitimacy. At sa totoo lang, with what the majority bloc is doing now, bypassing procedures, rushing debates at tila binabaliwala ang safeguards ng Senado, maraming Pilipino ang nawawalan na ng tiwala because trust in institutions is not demanded. It is earned. At kapag ang mga mambabatas mismo ang unang lumalaktaw sa proseso, bakit pa maniniwala ang taong bayan na sila ang magtatanggol sa rule of law? The Filipino people should wake up. Hindi sapat ang manood lang na parang teleserye ito. Call them out, question them, demand accountability, demand proper process,
demand transparency because democracy dies not only through dictatorship but also through public silence habang unti-unting binabaklas ang institutions gamit ang majority numbers. At ito ang pinakamalungkot. Ang Senado ng Pilipinas na dating tahanan ni Jovito Salonga, Claro Emerecto, Jose W. Jocno at Miriam Defensor Santiago ngayon ay madalas nang napag-uusapan hindi dahil sa statesmanship kundi dahil sa procedural drama, power plays, emergency alliances at suspicious timing. From August Chamber to Constitutional Circus. At habang pinapanood ito ng sambayanan, lumalakas ang tanong. Kapag mismong Senado hindi na kayang protektahan ang sarili nitong proseso, sino pa ang magtatanggol sa proseso ng buong republika? So, gumising-gising po tayo. Tinatarantado na po tayo ng harap-harapan ng grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dinadaan po nila tayo sa pagkalamang nila sa numero. Kaya daw po tayo, magmanman tayo dahil may pinaplano silang kademonyohan para sa impeachment trial ni Sara Duterte. Papayag ba tayo? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.